Let us open our Bible on Proverbs 11 verse 18. Praise the Lord. The wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness shall be a sure reward. So na-mention po dito ang dalawang uri na buhay ng nilalang ng Diyos. Tayo na mga tao. The wicked worketh a deceitful work. Now, saan nagmula ito? Mismo ang ating Panginoong Hesukristo. Hinayag niya ang katotohanan. Na kung saan ang sumira kahit paman ng buhay ng tao, na walang iba ang dati niyang archangel, no? Ang dati niyang pinagkatiwalaan ng malaking bagay doon sa langit, si Lucifer, the archangel, the brightest, the perfect archangel. Doon sa kanya nagsimula kahit paman ang evil, ang masama, or ang wickedness. Pag sinabi mong wickedness, morally wrong. No? Mali na pamamaraan na gawa. Kaya sinabi dito, the wicked worketh deceitful work. Huwag tayong magpakailan pa man ma-impluensyahan ng kaaway ng Diyos. Minsan ang tao ay naloko na ng kaaway ng Diyos. At nakita naman natin ano ang kasiraan na nangyari sa buhay nila. They were driven out na hindi na sila makakain sa tree of life, so nawala na yung buhay na walang hanggan. Ano man yung buhay 930 na nabuhay si Adam, napakasaglit lang yun, sabihin ko po sa inyo. Halos walang pakinabang yun eh. Kaya nga sinabi dyan, life is like a vapor, appeareth for a moment, afterwards disappear. Ilan ng taon since God created the universe, kung basihan natin ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. There are 6,000 years, palagay natin. Eh bakit yung mga scientists, they are always mentioning million, billion years? That is just in their own matatawag nating thinking, sa isip lang nila yun. But let us always base on the Holy Scripture. So, therefore, sa buhay natin, nakita natin ang kasiraan ng mga tao. Nakita natin ang kasiraan ng mga angels na na-influensyahan ng wickedness ng kaaway ng Diyos. At kung basahin natin yung Revelation, meron doong sinabi na, woe unto you, the inhabitants of the earth, because the devil is come unto you. Kawawa kayo na nasa sanglibutan, dahil ang diablo ay pariyan sa inyo. Dahil they were cast out, no? O cast down, no? Binagsak sila dito sa lupa. So binigyan tayo ng Diyos ng alarm, or binigyan tayo ng Diyos ng awareness, o alarma. Kung ano talaga ang totoong senaryo pag nandito na ang diablo. Tingnan mo, sinira niya ang buhay ni Adam at saka ni Eva. During Noah's days, mas marami ang number of the people na hindi naniwala sa Diyos. Panahon naman ng mga Israelites, more than approximately 2 million. Dalawa lang sa kanila, sa original, ang nakapasok sa land of promise. But the most of them were discouraged, were gustong babalik sa Egypt. Nandyan yung unbelief, nandyan yung kung ano-ano pang pag-alinlangan. They are fighting against the prophet of God. They are charging the prophet of God with wicked charges. So, makita natin kung ano ang ikasasama. Look at them. Lahat na hindi nanindigan na matibay sa katuwiran ng Diyos na gusto niyang ituro sa buhay ng tao,
Yung hindi nanindigan ng buong puso at nayanig sila. Tingnan mo, Adam and Eve perish. People in the days of Noah perish. During Exodus, yung Israelites, most of them perish, napahamak. Ngayon, sa sanglibutang ito, kung gagamitan natin ng Word of God, ang raming tao that shall perish. Yung buhay ng tao ay napariwara. Kaya, ito po ay isang malaking katotohanan ng Diyos na hindi dapat baliwalain. Kasi lahat ng mga tao na nagbaliwala sa pag-lead ng Diyos, sa paggabay ng Diyos, sa kanyang katotohanan, walang tatayo para sa kanila na magliligtas. Sino pang tatayo sa atin na magliligtas if we refuse the Savior? If we refuse the truth? If we do not stand for the truth? If we will not perform the Word of God? Sino pa? Wala na. Kaya sinabi dito, the wicked worketh deceitful work. Masama talaga ang impluensya. But to him that soweth righteousness shall be a sure reward. Sino nagdala sa atin ng righteousness? Sino naghatid sa atin ng righteousness? Jesus Christ. Sino nagturo sa atin ng righteousness? The Word of God. Ano ang Word of God? Word of God is inspired by the Holy Spirit, written by the holy men of God, not written by any private interpretation. And this is profitable to make us perfect. Ito na ang Word of God. Dito na nahahayag yung righteousness ng Diyos para mag-lead sa atin, mag-guide sa atin sa nararapat nating gawin. Para hindi tayo maging wicked, hindi tayo maging evil, hindi tayo maging morally wrong. Kundi nandyan sa atin yung righteousness. At sinabi dito, righteousness, there is sure reward. Righteousness, sure everlasting life. Righteousness, sure of blessings. Righteousness, sure of God's favor. Ganun. Kaya napaka-importante yung pag-lead ng Diyos sa atin. Pahalagahan talaga natin ito. Wag na talaga tayo maibalik sa blindness, spiritual being ignorant, kung ano-ano pang walang kamuhang-muhang, hindi makatayo, hindi makapag-resist ng mga tukso, mga pagsubok sa buhay. Wag na natin yung gawin uli. Kasi pag hindi tayo magpakatibay sa katuwiran ng Diyos, sa kanyang pag-akay sa atin, sisirain talaga tayo ng kaaway. Anong sinabi dyan? Basahin natin. Proverbs 5:22. Praise the Lord. His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins. Yes, wala kang takas. Pag ikaw ay nahulog sa kamay ng dyablo, wala kang escape. Wala. Ang kalaban mo dyan is ang Creator. Ang kalaban mo dyan ang buhay ng Diyos. Kasi napapunta ka doon sa kamay ng kanyang kaaway. Naniwala ka doon sa kanyang kaaway. Kayo, may mga magulang kayo. Tapos mga anak ninyo, doon sumuporta sa kaaway ng mga magulang ninyo. Anong gagawin ninyo? Malipay ka? Doon sila naniwala sa kaaway ng mga mag-parents mo. Ang parents mo ang nagmamahal sa iyo ng totoo. Ang parents mo, doon ka mismo lumabas sa taguan ka ng inahan mo. Ang papa mo, ang pagsimula palang pagsilang mo, halos walang lamok na nakapatong sa skin mo dahil binabantayan ka ng papa mo. Tapos nagkaroon ng paninira ng kaaway ng parents mo, doon ka naniwala, doon ka sumuporta. Kaya ganun din sa buhay natin. Tandaan natin yan. God made us. God created us. He is our heavenly Father. Siya yung lumalang sa atin. So doon tayo dapat maniwala sa Kanya. Hindi doon sa Kanyang kaaway. Kasi sinabi dito, pag napapunta ka doon sa Kanyang kaaway, anong mangyari sa tao? His own iniquity shall take the wicked himself. Walang takas. He shall be holden with the cords of his sins. Walang takas. Wala ka talagang escape. There is no such place for you to take refuge
Wala po, wala po. Kaya lahat ng mga tao, like Adam and Eve, panahon ng mga tao sa panahon ni Noah, walang takas. Hindi naka-escape. Sodom and Gomorrah, hindi naka-escape. People of Israel who doubted, wala, hindi naka-escape. From what? From the punishment. From what? From the judgment of God. From what? From the evil result. Walang takas. Kaya napaka-importante itong gabay ng Diyos sa buhay natin. Hindi natin ito pwede na maglibat-libat pata. Kasi maglibat-libat. Alam mo yung libat? Dalawa ang paningin o tatlo o hindi focus. Kaya mahirap yan. Kaya kinakailangan i-focus natin yung ating paningin sa Panginoong Diyos. I-focus natin yung Word of God. Naka-focus tayo dyan. Iyan na yung ating magiging righteousness kasi yan na yung magiging reward natin someday, sure reward, dito man sa lupa at lalo't na sa kabilang buhay. Praise the Lord. Ano pa sa mga wicked? Basahin natin. Ecclesiastes 10:8. Praise the Lord. He that diggeth a pit shall fall into it, and whoso breaketh an hedge, a serpent shall bite him. Yes, walang takas. Ikaw gagawa ka ng pit against sa iyong kaaway. Yung kaaway mo anak ng Diyos. Yung kaaway mo obedient sa Diyos. Ikaw ang mahuhulog mismo dyan. So kahit anong gawin mo, doon ka pa rin papunta sa tinatawag na serpent. Doon ka pa rin mahuhulog sa kamay ng masamang espiritu. Kaya napaka-importante. Yung gabay ng Diyos sa buhay natin. Sure reward. Sigurado yan. Hindi tayo mapahamak, hindi tayo malungkot, hindi tayo magsisisi, hindi tayo maging talo. Hindi. Nandyan sa atin yung stability ng ating pundasyon. Nakatayo tayo sa ibabaw ng bato. When the rain descended, pagdating ng ulan, baha, hangin, magsapak sa bahay na hindi yan matitinag. Kasi nakapundar ka sa pundasyon. That solid rock which is Jesus Christ. If you are following His words, His commandments, His statutes, at iniiwasan mo lahat ng wickedness, talagang nire-resist mo ang lahat. Kahit anong gawin ng mga masasama, wala talaga silang kaya. Basahin natin. Proverbs 22 verse 8. Praise the Lord. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Yes. Kahit pa magalit, wala. Hindi maging makabuluhan yung galit ng wicked. Hindi yan maging magpahamak sa mga righteous. Hindi yan Hindi talaga yan. Tingnan mo si Lord Jesus Christ. He was hated by the wicked na sumuporta doon sa kaaway ng Diyos. Ano bang purpose si Jesus dito sa mundo? To destroy the works of the devil. So, sino ang magagalit? Siyempre, yung i-destroy niya, si Satanas. Bakit galit ang mga tao sa kanya? Sino pinanigan nila? Di ba ang kaaway ng Diyos, ang diablo? Kasi yung nag-hate sa kanya, yun yung mga hypocrites. Yun yung mga taong magaling magkaroon ingnon. Si Jesus, straightforward magsalita, nasasaktan sila, naiinsulto sila, nare-rebuke sila, nako-correct sila. Ayaw nila. Gusto nilang tumayo sa pamamaraan ng kadiliman. Also, they hated Jesus Christ with a hatred of, we could say, the highest level of hatred. Hanggang ikinamatay niya. Ano nangyari? Di ba sabi naalala ko yung natin, resurrection service. Di ba sabi ng mga high priest na nag-hate sa kanya, sila kasi yung nabadlong, sila kasi yung napahiyaan, sila yung nabisto, sila yung na-discover yung kadiliman sa buhay nila. Dapat, kung meron silang magandang pananaw sa spiritual, dapat nagsisi na sila, sinuportahan nila si Lord Jesus Christ, i-promote nila si Lord Jesus. Hindi
Nagpatigas sila eh. Out of the pride of life, out of loving evil more than good. Grabe ang kanilang ginawa. Di ba nagsabi sila na naalaala namin, may sinabi yung deceiver. Deceiver ang turing nila kay Jesus Christ. Kaya tayo, pag may mga marinig tayong negatibo, huwag tayong ma-offend. Si Jesus nga, tinaguri ang deceiver. Si Lord Jesus Christ nga, tinaguri ang Beelzebub, prince of the devil. Si Jesus Christ nga, tinaguri ang blasphemer. Si Lord Jesus Christ nga, tinaguri ang kung ano-ano pang mga masasamang title sa kanyang buhay, na kung saan righteous siya, wala siyang kasalanan, perfect siya. Pero, sa paghatid nila sa kamatayan, sabi ng mga chief priest, "Oy, nagsabi ba yung deceiver na ikatlong araw, babangon siya sa kanyang kamatayan? Baka isang gabi nakawin yan ng mga disipulo, ng mga followers niya." Tapos i-declare nila na na-resurrect. Sabi nila, maging worse ang imbis na natalo na natin siya, baka maya-maya. Maging worse pa kung ganon ang senaryo na i-declare nila na resurrect, pero ninakaw pala nila. Ang mga isip nila, puro kamangmangan. Ang mga iniisip nila, puro. Anong tingin nyo kay Jesus katulad sa inyo? Na nag-hire ng mga tao para gagawa ng masama? Anong tingin nyo kay Jesus Christ nagtatago ng karumihan tapos nagpapahayag na siya'y banal? Yun ang mga Parisiyo. So, yung isip nila, hindi nila alam. Sa paghatid nila kay Jesus sa kamatayan, nung na-resurrect siya, hinatid pala nila si Jesus sa dakilang katagumpayan. Kaya ang galit ng masasama, hindi papakinabangan laban sa mga matutuwid. Tingnan mo yung galit ng hari kay Shadrach, Meshach, Abednego. Anong nangyari? Nag-promote tuloy sa kanila. Di ba galit na galit yung hari? O ano nangyari sa galit ng hari? Napakinabangan laban sa mga anak ng Diyos? Wala. Yung galit ng second and third president against kay Daniel, nakinabangan ba? Di ba sila ang napahamak? Napaka-importante yung stick tayo sa leading ng Diyos. Huwag kang umalis dyan. Huwag kang matinag dyan. Huwag kang magmahina-hina dyan. Kasi sure you are yan. Yung galit ng kaaway, hindi yan pakinabangan laban sa iyo. Sila yung matatrap. Tingnan mo yung galit ng first, second and third president. Di ba sila ang nahulog doon sa lions den? Yung galit ng hari against Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba sila yung napahiyaan? Sila ngayon yung naniwala sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego. Praise the Lord. Kaya napakaganda, napaka-importante yung pag-lead ng Diyos sa buhay natin. Basahin pa natin ang positive and negative. Sige. Hosea 10:12 and 13. Praise the Lord. Sow to yourselves in righteousness, reap in mercy, break up your fallow ground, for it is time to seek the Lord till he come and rain righteousness upon you. Ye have plowed wickedness, ye have reaped iniquity, ye have eaten the fruit of lies, because thou didst trust in thy way, in the multitude of thy mighty men. Ayan. Ito palang righteousness na ipapaulan ng Diyos sa buhay natin. It needs preparation. Kailangan ito ng preparation. Para bang nag-garden ka, magtanim ka ng pechay, magtanim ka ng kamatis, magtanim ka ng talong, magtanim ka ng batong. Diba mayroong preparasyon sa lupa? Kailangan mo munang itil, daruhin, o kaya pinuhin. Tapos yung mga damo, tanggalin. Lahat ng mga, anuhin mo muna yan preparasyon. Bago ka magtanim, bago mo diligan. So ganun din ang Diyos. Bago siya magpaulan ng righteousness sa
buhay natin. I-prepare mo yung isip mo, yung puso mo. Linisin mo muna. Mula sa pag-alinlangan, linisin mo muna sa pagkapit ng mga masasamang gawa, linisin mo muna sa pagsisisi, linisin mo muna sa paghinto sa paggawa ng karumihan. I-prepare mo. Then papaulanan ka ng katuwiran ng Diyos. Bubunga ka ng, sabihin ko po sa inyo, labis na mga blessings. Ito naman sa negative. Ye have plowed wickedness. Nag-araro ka ng kasamaan. Ye have reaped iniquity. Aani ka ng mga kasalanan. Ye have eaten the fruit of lies. Ikaw mismo ang kakain sa iyong mga sinungaling. Because thou didst trust in your way. Nanalig ka sa sarili mo. In the multitude of thy mighty men. Kahit pa ilan pang mighty men ang itayo mo sa mundo, pero nasa path ka ng kasinungalingan, nasa daan ka ng iniquity, nasa daan ka ng kasamaan, hindi yan maging pakinabang. Kaya sa buhay natin, yung leading ng Diyos sa buhay natin, talagang focus tayo dyan. Ayaw paglibat-libat. Ayaw paglipong. Ayaw lipong mango, di man ko kasabot. Mura man ko ka ng naglutaw, di ko ka get, wag. Be ready. Kaya the Bible says, if you come to the church, be swift to hear and slow to anger. Anong slow to anger? You have the control of your flesh. Swift to hear. Mabilis kang, attentive kang makinig because that is how God is leading us. No? Yan yung pag-guide ng Diyos sa buhay natin patungo sa katuwiran. So, ngayon, maghanda lagi tayo if ever we come to the church. Maghanda tayo lagi if we read the Bible. Palambutin natin ang ating isip at ang ating puso na willing tayo lumakad ayon sa ating spirito. Walk after the spirit, not after the flesh. Basahin natin. Galatians 6:8 and 9. Praise the Lord. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Yan. Kung tayo man ay gumawa ng katuwiran sa mata ng Diyos sa pamagitan ng paglakad sa Espiritu, huwag kang paputol-putol. Huwag natin gawin yung kung takdol ang bulan, musapot, takdol ang bulan, matukaran. Ayaw. Hindi. Ayaw ng Diyos yung seasonal, yung buhay natin. Ano yung pinakita ni Jesus na ehemplo? Yun ang titikan natin ng buong puso. Be not be weary in well-doing. For in due season, you will reap. Kailan ka mag-ani? If you faint not. Pag hindi ka huminto, pag hindi ka nagpadala sa takdol sa bulan, kundi doon tayo nagpadala sa ehemplo ni Lord Jesus Christ. Importante masyado yan. Yung word na, be not be weary in well-doing, tandaan natin yan. Hindi yan basta sinulat yan dahil walang idudulot sa atin. Hindi yan basta binigay sa atin na advice na walang magiging ibubunga na mabuti. Hindi. Meron yan. Kasi pag mag-weary tayo, manghina, burado na naman. Yung imbis harvestin mo na, parang hinayaan mo yung itinanim mo na nagbubunga na, nagsisimula na, namulaklak na, o nagkaroon na ng putot, papunta na maggulang. Pinakain mo sa kambing. Pinatuka mo sa mga ibon. Hindi mo binantayan. Yan man yan ang mangyari sa buhay natin. Mag-weary tayo from doing good,
Para mong binigay yung tinanim mo ba, na imbis haharbisin mo na, para mong ipinakain sa kambing. Kaya minsan, nung pumunta kami ng Amerika with my wife, pumunta kami sa lugar ng classmate ko, yung nurse. Tama talaga yun, ang nurse doon sa Amerika. Grabing mga bahay, ang lalaki. Kasi ang laki ng nila salary nila . Doon sila nagbili at nagpatayo ng bahay sa malaking parang subdivision ng Amerika. Sa likod ng bahay nila, parang punong kahoy na ng mga pine trees, punong kahoy na ng mga na ba? Wala nang kapitbahay doon sa likod. Pero dito sa harap ang lalaki ng mga bahay. Maraming mga usa doon na pupunta sa bahay nila. So pinapakain nila kasi masaya silang magtingin na yung mga usa, wild yan . Hindi mo yan basta-basta makita as a pet. Wild yan sila . So bira ka lang makakita. So out of their joy, pinapakain nila. Ang problema, hindi nila makontrol. Ang mga tanim nila, ang mga bulaklak nila, kinakain ng mga usa. Kaya ang sabi sa akin ng classmate ko, Pastor Chit, hininto na namin silang pakainin. Kasi hindi namin makontrol. Kinakain na yung mga ornamental plants namin sa aming bahay. Sira. O kaya, huwag tayong manghina in well-doing. Praise the Lord. Ikaw, mag-aral ka. Hindi pa natapos yung pag-aaral, wala pang recognition, wala pang graduation. Huminto ka. Do you think tawagin ka? Do you think maani mo yung pinag-aralan mo sa nasimulan mo? Huminto ka. Balik ka na naman. Ganun. Be wary in well-doing. Tapusin mo. Praise the Lord. Huwag kang manghinto. Pag matapos mo, tanggap ng recognition. Anong recognition? Hindi kalimutan ng Diyos yung iyong obedience, faithfulness. Sure reward nga . Tapos mag-level up ka naman. Hindi pwede na pagtapos mo ng grade 1 ka pa rin. Natapos mo yung grade 1, natural, grade 2 kasunod. Tinapos mo yung grade 2, natural, grade 3 ka. Ganun man yan. So ganun din. Be wary in well-doing. Because there is a season of reckoning. There is a season of awarding. There is a season of reward. Huwag ka lang manghina sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kalimutan yan, mga anak ng Diyos. Praise the Lord. That is the law of God. Kung may batas sa pag-aaral, hindi ka pwedeng maghinto. May batas din ang Diyos sa kanyang kaligtasan. Kaya nga, be thou faithful unto death, that is our graduation. Nagpatuloy ka, faithful hanggang kamatayan, di mo pinutol. He that shall endure unto the end, the same shall be saved. That is the law of God for our salvation. So be wary in well-doing. Tanggalin na natin sa ating utak, sa ating vocabulary, yung panghihina sa paglilingkod natin sa Diyos. Tanggalin na yan, ibasura na yan. Yan lang yung laging ginagamit ng dyablo sa buhay natin na imbis ha-harvest na tayo sa ating tinatanim, pinakain lang natin sa kambing. Wag. Sinong hindi manghinayang? Nakakapanghinayang talaga. Kaya, children of God, makinig kayo ng husto. This is not for my own profit. That is for your own good in your account. Kasi ako, nagsisikap din ako. Praise the Lord. Kung ipagsubok kayo, ipagsubok ako. Kung itukso kayo, wala namang exempted. Kaya dito tayo sa gumagabay sa atin. Kasi sigurado hindi niya tayo pababayaan. Last verse. Psalms chapter 9, 15 hanggang 16. Praise the Lord. The heathen are sunk down
in the pit that they made. In the net which they hid is their own foot taken. The Lord is known by the judgment which he executeth. The wicked is snared in the work of his own hands. Yan. Kung hindi mag-fail ang reward sa righteous dahil obedient sila non-stop, hindi din mag-fail ang reward sa wicked. So hindi tayo maka-escape. Wala na tayong option eh. Kumbaga pa, wala nang talikuran ito. Nasimulan ko nang gawin ang kabutihan na maghahatid sa akin sa blessedness, sa kaligtasan, wala nang talikuran. Ituloy ko na ito. Anumang pagsubok in the middle of my way, I have to overcome all obstacles. Meron kang focus. Yung mga kumpanya na lumaki, pasimula pa lang maliit pa yan sila. May focus sila eh. Meron silang vision eh. Sa atin, anong focus, anong vision natin? Yung promise ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. O, tingnan mo si Joshua and Caleb. Nakita nila yung hindrance, obstacles sa pag-possess ng promised land. Hindi nila yun inisip. Ang isip nila, we can possess. May focus eh. Alam mo yung City Hardware, kung kay Brad Crispa, nagsama yan sila ni James Lee, yung may-ari niyan. Sa Yango rin, maliit pa yung kanyang tindahan. At yan si James Lee, na customer pa namin yan eh. Anong klaseng customer, Pastor Chit? Nung ako ay naging trabahante ni Mrs. Pomona Estrada, the wife of Attorney Estrada, meron silang property dyan sa GSIS along the highway. Nagkaroon siya ng business na garage sale. Nagmimili siya ng mga bagay na tinatapon na may-ari dahil hindi na ginagamit. Bilhin niya yan, inidoro. Bilhin basta walang basag. Bilhin niya yan yung mga sink na stainless. Bilhin niya yan yung mga salaset na giba. Pag bilhin niya yan, kami yung trabahante niya. So kami yung maglinis sa inidoro. Kami yung maglinis at magdukdok sa mga lumping. So pagtapos namin ma-repair, i-display namin yan doon sa karsada. Yung mga bed na mga luma, tiltilin namin, pinturahan namin, pagandahin namin. Nandyan na lahat. Pati yung mga jealousies dyan, na mga ganon, binibili niya yan, nililinis namin kasi marami pang bumibili niyan. Garage sale. Yung mga use, aming inaayos. Pumasok si James Lee doon. Pobring-pobri pa yan, di pa yan ganun kayaman. Namili yan ng higaan na second-hand, sabihin ko po sa inyo. Pero dahil may focus siya sa kanyang negosyo, halos ngayon, punta ka ng anong syudad, nandyan yung City Hardware. Wala ng halos syudad sa buong Pilipinas, walang hardware na City Hardware. At sa isang syudad, hindi lang isang City Hardware. Kung kailangan 4, 3, 2, ganun. Then may focus. O yan, material man lang yan. Ay ano pa kaya lalot na sa ating faith sa buhay na Diyos na mag-protect, mag-bless, mag-sustain, magsunod sa kanyang pangako. Matapos yung buhay natin dito, hindi man tayo mag-expect na tatagal tayo, meron pa tayong napakagandang kinabukasan. Kaya mahalaga ang guidance ng Diyos. Gawin natin ang buong puso. May guide na ang Diyos. Ayaw pa rin natin. Ay, wala, hindi na tayo mabiblame. And we can no longer blame God. So, to God be the glory. Pasalamatan natin. Nilatag na lahat ng Diyos. Nasa atin na yan. What we are going to pick, kung anong pupulutin natin. It's our choice. Kaya, be strong in the Lord. Be strong in His guidance. Be not be weary in well-doing. Sa paglilingkod kay Jesus, hindi pwede yung onion skin na ano ka masyado, madali ka lang. Hindi. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos sa Bible. Kahit anong gawin sa kanila, hindi nawawala yung focus nila. Nasa righteousness ng Diyos. Pero yung galit ng kaaway, walang silbi laban sa kanila.
yun pa ang nag-promote sa kanila. Ganon ang totoo. Kaya to God be the glory. Let us be strong in the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah. Let us all pray.